Kabanata 851. Jerk. Gustong suntukin muli ni Emma si Thomas pero nagawa ni Thomas na pigilan muna ang kanyang mga kamay sa pagkakataong ito. Sabi ni Thomas, ngayon mo lang sinabi na sasang-ayon ka sa anumang sasabihin ko hanggat nabubuhay ako. Ngayon, gusto kong magkaroon ka ng baby natin. Nahiya si Emma kaya namula ang mukha niya. Walang kwenta iyan. Ngayon mo lang ako niloloko, jerk. Nagsalita ulit si Thomas. Okay, this doesn't count. But what about the bet yesterday? Napagkasunduan natin na kapag natalo ka, magkakaroon ka ng baby natin, kaya hindi mo ito maitatanggi. Ngayon, makakaganti ako sa iyo para sa parehong taya. Hindi ka makakatakas. Hinawakan niya agad si Emma sa kanyang mga braso bago niya ito inihagi sa kama. Sa pagkakataong ito, walang sino man at wala nang makakapigil sa kanila. Napakabilis ng tibok ng puso ni Emma. Sa wakas ay mangyayari na ba ito ngayon? Matagal na siyang naghintay at matagal na niya itong inaabangan. Naranasan nila ang kaligayahan, kalungkutan, paghihiwalay, at muling pagkikita, at ito na ang sandali. Ito ang pinakamahalagang sandali para sa isang babae. Nahihiya at nabalisa si Emma, ngunit medyo nasasabik din siya. Marahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Nang medyo dumilim na ang langit, nagdala ng mga pinamili si Felicia at umuwi. Pagbukas niya ng pinto, may narinig siyang ingay mula sa bahay. Nagulat siya. Kaya, inilapag niya ang basket, marahan siyang pumasok sa bahay at nakinig ng mabuti sa paligid. Oo, iyon ang naisip niya. Nakangiting lumabas si Felicia at marahang isinara ang pinto. Bago siya naglakad ng malayo, nakasalubong niya si Johnson na pauwi mula sa trabaho. Hoy, hindi ka pa ba nagluluto sa bahay? Saan ka pupunta? Natarante si Johnson habang nagtatanong. Go! Punta na lang tayo kung saan. Hinayla ni Felicia si Johnson at lumabas. Mukhang nalilito si Johnson. Anong problema mo? Wala ka namang tinatagong lalaki sa bahay natin, di ba? Ba, anong kalokohan ang sinabi mo? Kung hindi ka nagtatago ng isang lalaki, bakit ka kumikilos ng patago? Kakaibang ngiti ang isinalubong ni Felicia nang sabihin niya, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang ilang magandang balita. Malapit na siguro tayong magkaroon ng apo. Napangisi si Johnson. Ano ang magiging apo mo? Hindi pa buntis si Emma. Paano tayo magkakaroon ng apo? Pagkasabi pa lang niya ay natauhan na siya agad. Nanlaki ang mata niya para tingnan si Felicia. Mahal, hinayla mo ba ako palabas dahil gusto mong sabihin sa akin na ginagawa ni na Emma at Tom ang magandang plano na magkaroon ng isang sanggol sa bahay ngayon? Pumadjejek si Felicia habang sinasabi, ano pa ba iyon? Nakaramdam ng hinala si Johnson. Ilang beses na namin silang na-misunderstood. Sigurado ka ba this time? Huwag kang mag-alala, hindi ako magkakamali sa pagkakataong ito. Malinaw ko itong narinig sa pagkakataong ito. Napangiti ng husto si Johnson. Sige, malaki. Dumating na rin ang araw. Sa wakas ay magkakaroon na ako ng apo. Nag-clear throat si Felicia. Hindi rin tayo dapat mag-aksaya ng oras dito. Pumili tayo ng karne at isda para gawing masasarap na pagkain. Oo, dapat mas masarap ang pagkain. Ang matandang mag-asawa ay nagkaroon ng isang adult talk habang sila ay pumunta sa supermarket. Ang araw na ito ay isang masayang araw para sa dalawang magulang at ito rin ang araw kung saan sa wakas ay maaaring maging tunay na mag-asawa sina Thomas at Emma. Kabanata 852. Napakasarap ng hapunan. Sa panahon nito, sumando si Emma sa mga braso ni Thomas. Ngayon, pinili niyang alisin ang kanyang pride. Ayaw niyang lumayo sa mga bisig ni Thomas kahit sa harap ng kanyang mga magulang. Natuwa rin sina Johnson at Felicia nang makita nila ito. Kumuha si Felicia kay Emma ng isang mangkok ng chicken soup at inilagay niya ito sa harap ni Emma. Emma, halika uminom ka ng chicken soup. Dapat mong dagdagan ang iyong katawan. Biglang nakaramdam ng hiya si Emma. Mama, ano pong sinasabi niyo? Huwag kang magsalita ng ganyan kapag kumakain tayo. Napakurap si Felicia. Hoy, walang nakakahiya doon. Kayong dalawa ay halos 6 na taon ng kasal, kaya dapat ay matagal na kayong natulog. Habang sinasabi niya iyon ay tumingin siya kay Thomas. Tom, may tiwala ka ba sa pagbibigay sa akin ng apo? Nakaramdam ng sobrang kahihiyan si Thomas kaya gusto niyang maghukay ng butas at ibaon ang sarili. Walang hiya talaga ang dalawang matandang ito. Hindi sila nakaramdam ng kahihiyan at naglako loob silang magsabi ng kahit ano.
Um, Ma'am, mahirap kumpirmahin ang anuman. Tumango si Felicia. Totoo iyon. Ibinaba ni Emma ang kutsara at nagpout. Ma'am, tigilan mo na yung sinasabi mo. Sige, titigil na ako. Tinulya pa ni Felicia si Johnson at tinulak siya nito. Naunawaan ni Johnson ang ibig sabihin ni Felicia. Ang iyong ina ay masyadong prangka ngayon pero ang kanyang mga salita ay may katuturan. Tom, Emma, manatili na lang kayong dalawa sa bahay at magpalusog sa inyong katawan. Siguradong magkakaanak ka na. Hindi na nakayanan ni Emma na makinig sa kanila. Wow! Ang kanyang ina ay katatapos lang mag-asar at ang kanyang ama naman ang mag-asar ngayon. Tapos na ba sila? Not to mention na ito ay hindi maaaring gawin sa pagmamadali. Nang halos magsawa sina Emma at Thomas sa pagmamaktol ng matatanda, dumating ang kanilang tagapagligtas. Mabilis na pumasok si Harvard. Tito, Tita, Thomas, Emma, nandito ako. Tuwang-tuwa si Emma. Sa wakas ay nakapagbukas na siya ng isa pang paksa. Walang sandaling tulad ngayon na naisip niya na ang Harvard ay magiging kaibig-ibig. Harvard, bilasan mo, maupo ka. Hindi rin napigilan ni Harvard ang sarili. Lumipat siya ng upuan at umupo. Isang plato at kubyertos ang naroon para sa kanya. Diretso siyang pumulot ng bola-bola, inilagay sa bibig at ngumunguya. Wow, ang sarap naman nito. Tita, lagi kang magaling magluto. Tumikim si Emma. Harvard, may importanteng news ba na bigla kang pumunta sa bahay namin? Hindi naman masyadong importante, gusto ko lang iulat kay Thomas ang pinakahuling pag-unlad. Kumain si Harvard habang nagsasalita siya. Napangiti ng mahina si Thomas habang umiiling. Ikaw ang pangkalahatang tagapamahala ng Hill Nuclear Manufacturing Company. Ako ay isang tagalabas lang. Bakit kailangan mong iulat sa akin ang pag-unlad ng trabaho? At saka, ikaw ang magiging ulo ng pamilya, kaya kailangan mong maging independyente. Pinunasan ni Harvard ang bibig niya. Naiintindihan ko ang sinabi mo, pero hindi ko kaagad makakamit ang lahat ng ito. Gustuhin ko mang maging independent at maging padre de pamilya, kailangan ko ring dahan-dahang matutong maging independent at responsable, di ba? Higit sa lahat, dapat walang mali sa proyekto ngayon. Pwede ko munang isantibi ang mga personal ko. Tumango si Thomas. Pakiramdam niya ay may kabuluhan ang mga salita ni Harvard. Okay, pwede ka nang mag-report. Sinabi ni Harvard, una sa lahat, na pag-usapan namin ang lahat ng mga plano at pagsasaayos sa pulong. Bukod dito, ang utang ay naaprubahan ng bangko. Ngayon, nasa yugto na tayo ng pagbili ng material. Hanggat naihanda namin ang lahat ng mga materyales, maaari naming simulan ang konstruksyon. Sa palagay ko ang konstruksyon ay gagawin sa loob ng 3 buwan. Napangiti si Thomas habang sinasabi, wow, you're so efficient. Wala ka rito para magulat. Nandito ka para humingi ng papuri at magpakitang gilas, di ba? Pilyong ngiti ang isinuot ni Harvard habang nakaturo kay Thomas. Hoy, ngayon mo na na-realize. Haha, in harmony ang pamilya. Sa kalagitnaan ng hapunan, pinaalalahanan ni Thomas ang Harvard pagkatapos, kailangan mong bilhin ang mga hilaw na materyales gamit ang utang sa bangko. Kailangan mong mag-ingat sa mga potensyal na bitag. Kailangan mong suriin ng malinaw ang lahat kasama ang presyo, kalidad, at stock. Tinapik ni Harvard ang kanyang dibdib. Magpahinga ka na lang. Naiintindihan ko iyon. Napaka-pride ng Harvard ngayon. Sa wakas ay naalis na niya ang mga kasawiang iyon. Hindi na rin siya pinuna ng kanyang lolo na si Richard at hinayaan na siya ni Richard na lumikha ng sarili niyang mundo. Maging si Johnson ay nagulat. Napakalaki ng pinagbago mo sa maikling panahon kaya dapat iba ang tingin ko sa iyo. Harvard, hayaan mo akong maging tapat sa iyo. Mababa ang tingin ko sa iyo noon at wala ka sa akin. Ngunit, sa mga araw na ito, talagang nagbago ka at bumuti. Ngayon, kamukha mo ako noong bata pa ako. Pak! Halos nagtawanan ang lahat. Pinanlakihan siya ng mata ni Felicia. Matanda, anong kalokohan ang sinasabi mo? Kamukha mo siya nung bata ka. Hindi ka kasing galing ng Harvard noong bata ka pa. Alam mo lang kung paano humingi ng pera sa iyong ama. Namula ang kutis ni Johnson. Hoy, paano mo nasabi iyan? Kung hindi ako matalino noong bata pa ako, mahuhulog ka ba sa akin? Haha, dahil babulag ako. Hoy matandang babae, lalo kang nagiging parang walang isip habang tumatanda ka. Patuloy ang pagtatalo nilang dalawa.
Kabanata 853. Tumawa ng malakas si Harvard. Sobrang kontento na siya sa sarili niya ngayon. Nanumpa siya na babalikan niya lahat ng oras na sinayang niya dati. Sa ilalim ng madilim na kalangitan, mayroong isang lumang gamit na may batik-batik na gusali ng opisina sa isang magulong pabrika. Ito ay isang unremarkable na maliit na pabrika lang ng manufacturing. Ang general manager na si Ted Morrison ay nagpabalik-balik sa opisina at patuloy siyang nagbubuntong hininga. Ang kumpanya ay nagkaroon ng malaking utang kamakailan at ang mga hilaw na materyales na kanilang ginawa ay mababa ang kalidad ng mga bagay na may sira kaya hindi nila ito maibenta. Malulugi na sila. Sanay na si Ted sa marangyang buhay kaya nahirapan siyang tanggapin ang katotohanang malugi na siya. Kapag nabangkarote siya, ano ang magagawa niya? Napakaraming manggagawa niya. Araw-araw ba nila siyang hahabulin? Nakakairite ito. Ang higit na ikinabahala niya ay mayroon pa siyang utang na $100 million. Kung hindi pa rin niya mababayaran ang utang, lalapit sa kanya ang kumpanya sa pagkolekta ng utang at they will cut him out. Pabalik-balik si Ted. Habang iniisip niya iyon ay mas lalo siyang naiirita. Sa oras na ito, narinig niya ang ilang yabag. Isang matangkad na lalaki ang nakatayo sa pintuan, nakasandal sa frame ng pinto at casual na kumatok sa pinto ng kwartong nakabukas na. Tup! Tup! Nang marinig ni Ted ang mga tunog, lumingon siya, itinaas ang kanyang ulo at tumingin. Tapos, natigilan siya. Ikaw si Lucas Hill. Hoy, dati kong kaibigan. Nakalabas ka na ba sa kulungan? Congratulations! Tuwang-tuwa ako para sa iyo. Dirdiretsong pumasok si Lucas sa opisina at umupo. Pinag-cross niya ang kanyang mga paa. Huwag mong subukang magpanggap. Ilang araw na ang nakalipas, nagpadala ako ng isang tao para maningil sa iyo. Nakalimutan mo na ba? Namula ang mukha ni Ted. Ilang araw na ang nakalipas, nagpadala si Lucas ng isang tao para maningil ng utang. Iyon ang dating inutang ni Ted kay Lucas bago makulong si Lucas. Noong una ay naisip ni Ted na ang utang na ito ay maaaring mabayaran kapag si Lucas ay nasa kulungan. Pero, sinong makakaalam na lalabas na si Lucas? Sa hindi inaasahang pagkakataon, naging pinuno pa nga ng pamilya Hill si Lucas. Ito ang sinasabi ng mga tao, isang beses lang kumakatok ang kapalaran sa pintuan ng bawat tao. Awkwardly nilinis ni Ted ang kanyang lalamnunan, body, alam ko ang tungkol dito. Ngunit, kamakailan lamang ay kapos ako sa pera, pwede ba? Nagtaas ng kamay si Lucas. Walang puwang para sa pakikipag-usap ito. Ibalik mo sa akin ang pera ngayon. Mayroong kabuoang $1,120,000. Dapat mong ibalik ang eksaktong halaga. Mapait na ekspresyon ang ipinakita ni Ted. Buddy, my old friend, hindi mo ako mapipilit ng ganito. Tira na talaga ako ngayon. Hindi ko kayang bayaran ang aking mga manggagawa. Marami akong sira na hilaw na materyales na hindi ko maibenta. Marami pa akong utang. Pinabaliw ako ng mga ito ngayon. Nanghihingi ka rin sa akin ng pera ngayon, ngunit hindi ko talaga maibabalik iyan. Kung wala kang pakialam sa pagkakaibigan natin, sige, patayin mo na lang ako. Pumagalpak ng tawa si Lucas nang makitang si Ted ay parang gusto niyang isakripisyo ang sarili para sa katwiran. Hindi mo ba talaga ako mababayaran? Hindi talaga kita mababayaran. Umupo si Ted sa tapat ni Lucas. Alam mo ba na hinihimok akong bayaran ang aking utang araw-araw? Kung magpapatuloy ito, kailangan kong magpakamatay. Sige, naintindihan ko na. Dahan-dahang tinapik ni Lucas ang mesa at dahan-dahang sinabi, hindi talaga ako pumunta para kunin ang utang mo ngayon. Oh, so, bakit ka nandito? Napawi si Lucas sa isang misteryosong ngiti. Naparito ako para tulungan ka, dati kong kaibigan. Dahil magkaklase tayong dalawa, panoorin ko na lang bang mamatay ka. Umisi si Ted. Alam kong hindi ka magiging malupit. Noong nasa school tayo, lagi mo akong pinoprotektahan. Lucas, sabihin sa akin kagad kung paano mo ako tutulungang malampasan ang paghihirap na ito. Direkta mo bang ipahiram sa akin ang $200 million? Ang iyong pamilya Hill ay may napakalaking kumpanya, kaya ang halagang ito ay isang pirasong cake lamang. Umisi si Lucas. Hindi kami madaling kumita ng pera. Bakit ko ito ilalabas para matulungan kang malutas ang problema mo? So, paano mo ako tutulungan? Sabi ni Lucas, masyadong malubha ang problema mo, kaya hindi ito madaling malutas. Sa makatuwid, kailangan mong humanap ng kambing para dalhin ito para sa iyo.
Scapegoat. Who? Harvard Hill. Nagbago ang ekspresyon ni Ted. Harvard Hill. Ang iyong pinsan. Tumango si Lucas. Oo, ayoko rin namang itago sa iyo na nasa opposite tayo ngayon. Kung gagawin mo siyang scapegoat, maaari kang panatilihing ligtas at maalis ang aking malaking pag-aalala. Ang kanyang pagkabigo ay maaaring gumawa ng pabor sa aming dalawa. Win-win situation ito. Naisip ito ni Ted at pumayag siya. Lucas, sabihin mo lang. Paano ko ito gagawin? Sinabi ni Lucas, nakakuha si Harvard ng $200 million na pautang mula sa bangko ngayon at binibili niya ang mga hilaw na materyales. Maaari kang pumirma ng kontrata sa kanya at nakawin ang $200 million. Napangiti si Ted. Hindi tanga si Harvard. Paano ko siya malilinlang? Kung maaari kong ibenta sa kanya ang mga hilaw na materyales, matagal ko nang naibenta sa kanya ang mga ito. Hindi sana ako masisira tulad ko ngayon. Ang lahat ng aking mga hilaw na materyales ay may depekto at hindi ko maibenta ang mga ito. Isa pa, kahit mabente ko iyan, hindi rin ako kikita ng $200 million. 20 milyong dolyar na ang pinakamataas na halaga ng pera. Higit sa lahat, hinihimok ako ng aking mga manggagawa sa pabrika na bayaran sila araw-araw. Lumalaktaw din sila sa trabaho ngayon. Tapos, dumarating din ang mga tagalabas para gumawa ng eksena araw-araw. Kung nakita ni Harvard ang mga sitwasyong ito, tiyak na aalis siya. Hindi siya malilinlang. Hindi iyon mangyayari. Kabanata 854. Umiling si Lucas. My old friend, it's been so many years, pero hindi ka pa rin nagbabago. Napakamahiyain at duwag ka pa rin. Napakawalang isip mo pa rin. Huminto muna siya saglit bago niya sinabing, hindi mo ba masasabi sa mga manggagawa mo na pipirma ka ng malaking kontrata at makikipagtulungan sila sa iyo para simulan muli ang produksyon? Tulad ng para sa mga malalaking kumpanya na darating upang mangolekta ng utang, dapat mo ring ayusin ang isang deadline sa kanila. Sabihin sa kanila na ibabalik mo ang pera sa deadline at hilingin sa kanila na huwag pumunta at gumawa ng eksena. Kapag pinirmahan ang kontrata sa Harvard, maaari mong bayaran ang mga manggagawa at ang utang. Sa oras na iyon, hindi ka na ba magkakaroon muli ng iyong kalayaan? Tumango si Ted. Ang problema, may sira ang stock ko at wala rin akong sapat na stock. Madali lang yan. Sabi ni Lucas, maaari mong ipeke ang mga account at gawin itong parang may sapat kang stock. Hindi talaga pupunta si Harvard at susuriin ang lahat ng iyong mga bodega. Titingnan niya lang ang checklist, di ba? Kailangan mo lang gumawa ng tamang checklist. Kung gayon, bibigyan kita ng $2 million. Gagamitin mo ang pera upang bumili ng mataas na kalidad na hilaw na materyales mula sa ibang kumpanya. Kapag ipinadala ng Harvard ang kanyang mga tauhan upang pumunta at mag-inspection, maaari mong ipakita sa kanya ang batch na ito ng mga hilaw na materyales na binili mo. Hindi pa ba tapos? Medyo may sense ang sinabi ni Lucas. Sinabi ni Ted, paano madaling malinlang ang Harvard? Makakatiyak ka, ang Harvard ay hanggal at sakam. Basta bawasan mo ang presyo at mag-offer lang ng 2/3 ng market price, siguradong gugustuhin niya. Tandaan, huwag masyadong bawasan para hindi siya maghinala. Tumango si Ted. Sige, naintindihan ko na. Pagkatapos, nakaramdam siya ng pag-aalala habang sinasabi niya, ito ay itinuturing na pandaraya sa negosyo. Kapag napirmahan ko na ang kontrata, magagamit ko na ang pera para bayaran ang mga manggagawa at ang utang. Ngunit, paano ang Harvard? Sa oras na ito, sumili si Lucas ng masamang ngiti. Malamig niyang tinitigan si Lucas. This is your choice. Gusto mo bang masaktan si Harvard ng mag-isa, o gusto mong masaktan ng hanggang sa 1,000 manggagawa at 100 malalaking kumpanya? Walang kinakailangang pagpipilian. Lahat ay pipiliin ang huling option. Paano kung I'd ako ni Harvard? Tanong ni Ted. Siguradong kakasuhan ka niya. Kaya hindi ka maaaring manatili sa bansa dito. Seryosong sinabi ni Lucas, kapag pinirmahan na ang kontrata at nakuha mo na ang pera, mababayaran mo ang mga manggagawa at ang utang. Sa kasong ito, hindi bababa sa mga taong ito ay hindi higpitin ang iyong kalayaan. Kasabay nito, maaari mo ring gawin ang iyong visa. Pagkatapos, pumunta ka at bumili ng tiket sa paglipad para pumunta sa ibang bansa. Pupunta sa ibang bansa. Oo, kahit anong mangyari, magkakaroon ka pa rin ng humigit kumulang $20 million.
Maaari mong kunin ang perang ito para tumakas sa ibang bansa upang humiga. Hindi pa huli ang lahat para bumalik ka muli kapag tuluyan ng natalo si Harvard. Ito ay isang mapanganib na hakbang pero sulit itong subukan. Kung walang gagawin si Ted, mapapaligiran siya ng kanyang mga manggagawa sa pabrika at paghihigpitan ng kanyang kalayaan. Araw-araw ang ibang kumpanya ay nagkakagulo at kailangan din niyang bayaran ang sugal na inutang niya. Iyon ay mas kakilakilabot. Baka mamatay siya sa loob ng isang linggo at baka madamay pa ang pamilya niya. Ngunit, kung maaari niyang linlangin ang Harvard at nakawin ang pera mula sa kanya, maaari niyang alisin ang mga taong ito at maaari pa siyang makakuha ng humigit kumulang $20 million. Malaking halaga din iyon ng pera. Kung kinuha niya ang perang ito at nagtago sa ibang bansa sa loob ng 2 taon, si Harvard ang mamalasin. Kung wala ang stock market, matatapos si Harvard habang siya pa rin ang may utang sa bangko. Kapag siya ay tuluyang bumagsak, magiging ligtas para sa Ted na bumalik muli. Ang lahat ay dinisenyo ng perpekto. Talagang maaasahan si Ted. Kasabay nito, sinabi ni Lucas, upang ipakita ang aking sinseridad, bibigyan kita ng $2 million ngayon para makabili ng mga dekalidad na hilaw na materyales. Kasabay nito, ang utang mo sa akin ay mababawi. Ito ang gantimpala para matulungan mo akong maalis si Harvard. Ayos ba iyon? Siyempre, ito ay talagang mahusay. Nakangiting nagkatitigan ang dalawa at nagsimnala ang sabuatan sa tagal nilang magkausap at ngumiti. Kinabukasan, si Harvard na hindi alam ang tungkol doon ay dumating sa kumpanya at sinimulan niyang ayusin para sa kanyang mga tauhan na isagawa ang mga bagay sa pagkuha. Kabanata 855. Stanley, pumunta ka sa aking opisina. Si Stanley Reyes, isang matandang kawani na lubos na pinagkakatiwalaan ni Richard, ay tinanggap na ngayon ng Harvard. Siya ang tagapamahala ng pagbili sa Hill Nuclear Manufacturing Company. Naglakad siya papunta kay Harvard. Ginoong Hill, maaari ko bang malaman kung ano ang maitutulong ko sa iyo? Stanley, kumusta ang paghahanda para sa pagbili na hiniling kong gawin mo? Ito ay patuloy. Tinuri ko ang mga pabrika at gumawa ng isang listahan. Habang nagsasalita siya, naglagay siya ng listahan sa mesa ng Harvard. Kinuha ito ni Harvard at sinulyapan ito mula sa itaas hanggang sa ibaba. Sinabi ni Stanley, lahat ng mga pabrika sa listahan ay may matibay na pundasyon, kaya ang kalidad ng kanilang mga hilaw na materyales ay maaasahan din. Habang tinitingnan ni Harvard ang listahan, hindi niya namamalayan na umiling. Ang mga pabrika na ito ay maaasahan, ngunit ang problema ay sila ay mahal. Kung bumili sila ng mga hilaw na materyales mula sa mga kumpanyang ito, ang utang na inaprubahan ng bangko ay hindi magiging sapat. Baka kailangan niyang mag-isip ng ibang paraan para mangolekta ng pera. Sinabi ni Stanley, ang mga magagandang bagay ay palaging magastos. Ang aming budget ay medyo mahigpit, ngunit maaari naming hilingin sa pinagsamang kumpanya na mag-chip in. Ang Shalom Technology ay napakayaman, tama. Sila rin ang aming kasosyo sa pakikipagtulungan. Makatuwirang humingi tayo ng pera sa kanila. Hindi pwede. Napailing si Harvard. Marami na silang naitulong sa atin. Medyo malaki rin ang namuhunan nila sa early stage. Kung hihingi pa tayo ulit ng pera sa kanila, it will make us look very incapable. Bamantong hininga si Stanley. Hayaan mo at kalkulahin ko ulit. Titingnan ko kung mayroong anumang maaasahang pabrika na nag-aalok ng mas murang presyo. Oo, ito ay napakahalaga. Stanley, pumunta ka at kalkulahin mo ulit. Sige. Pagkatapos, umalis si Stanley sa opisina. Sa sandaling umalis si Stanley. Pumasok ang sekretarya ng Harvard at sinabing, Mr. Hill, isang lalaking tinatawag na Ted Morrison ang nagsabi na gusto kanyang makilala para pag-usapan ang isang proyektong pakikipagtulungan. Ted Morrison. Kumunat ang noo ni Harvard. Hindi pa niya narinig ang pangalang ito. Imbitahan mo siya sa meeting room. Sige. Pagkalipas ng 5 minuto, nagkita sina Harvard at Ted sa meeting room. Sa sandaling dumating ang Harvard, ibinigay ni Ted ang kanyang name card sa kanya at magalang na sinabi, Mr. Hill, ako ang boss ng Langang Manufacturing. Ako si Ted Morrison. Langang Manufacturing. Oo. Nabalitaan kong ginagawa mo ang proyekto ng Northern Wilderness at bumibili ng mga hilaw na materyales. Gusto kong irekomenda ang aking kumpanya at i-promote ang mga hilaw na materyales ng aking pabrika. Nagliwanag ang mga mata ni Harvard. Medyo interesado siya.
Ginoong Hill, ito ang product guiding booklet ng mga hilaw na materyales ng aking pabrika. Mangyaring tingnan. Inabot ni Ted ang booklet. Kinuha ni Harvard ang booklet at binuklat ito. Hindi siya masyadong interesado. Ang mga panimulang booklet na ito ay palaging ipinagmamalaki ang kanilang mga produkto. Walang nakakaalam kung gaano kay-toto ang paglalarawan. Pagkatapos lamang niyang suriin ang site at tingnan ang mga produkto ay maaari siyang gumawa ng conclusion. Isinara niya ang booklet at direktang nagtanong siya ng isang tanong na pinakainaalala niya na ang presyo. Ginoong Morrison, ayoko rin na patuloy kang manghula. Sa totoo lang, maraming malalaki at maaasahang pabrika at brand ang naghahanap ng pakikipagtulungan sa amin at lahat ng mga ito ay mas may kakayahan kaysa sa iyo. Kaya, maaari mo bang sabihin sa akin ang isang dahilan upang makipagtulungan sa iyo? Halimbawa, ano ang iyong presyo? Napangiti si Ted. Tumikim siya at nagsalita sa malalim na boses. Ginoong Hill, honest din ako sa'yo. Kung handa kang makipagtulungan sa akin, maaari kong ibenta ang aking mga hilaw na materyales sa iyo sa 2/3 ng presyo sa merkado. 2/3 ng presyo sa merkado. Agad na nakit si Harvard. Kabanata 856. Nakit si Harvard sa presyo. Ang 2/3 ng presyo sa merkado ay talagang isang malaking konsesyon. Wala sa mga pabrika sa merkado ang magbibigay ng napakalaking konsesyon. Pero, may kasabihan nga tayong nga tao, wala talagang libre. Bakit nila gagawin ang konsesyon na ito? Hindi tanga si Harvard, kaya hindi siya madaling malinlang. Sinubukan niyang pigilan ang kaligayahan sa kanyang puso. Sumandal siya sa upuan at mukhang interesado habang nakatitig kay Ted. Sinubukan niya ang tubig at nagtanong, 2/3, Mr. Morrison. Napakalaking sakripisyo ang ginagawa mo at hindi ko maiwasang magtaka kung bakit napakalaking konsesyon ang gagawin mo. Mukhang seryoso si Ted habang sinabi niya, tulad ng sinabi mo, ang aking pabrika ay isang normal na maliit na pabrika at hindi kami napakahusay. Hindi namin lubos na maihahambing sa malalaking pabrika. Kaya, Mr. Hill, kung hindi ako gagawa ng ganoong konsesyon, pipiliin mo bang makipagtulungan sa akin kaysa sa mga masikat na malalaking pabrika? Sumasang-ayon ka ba sa akin? Ito ay tulad ng pagbibigay ng desisyon pabalik sa Harvard. Sa katunayan, kung hindi siya gumawa ng konsesyon, si Harvard ay walang dahilan upang piliin na makipagtulungan kay Ted, kaya ayon sa teorya ay may katuturan ito. Para makatiyak si Harvard. Idinagdag ni Ted, hindi ko itinatago sa iyo ang katotohanan na ang aking pabrika ay may malaking halaga ng mga hilaw na materyales at may utang ako sa aking mga manggagawa sa isang buwan sa sahod. Hindi ko na maantala ang mga bagay-bagay. Kung gagawa ako ng konsesyon sa isang tiyak na presyo, maaari kong ibenta ang stock na naipon sa aking pabrika. Sa karamihan, kikita lang ako ng mas kaunti. At least kaya kong bayaran ang mga trabahador ko. Kasabay nito, hindi ako makakaranas ng anumang pagkawala at masisiguro kong gagana ng normal ang aking pabrika. Napipilitin din akong gawin ito. Medyo may sense din ang sinabi niya. Ang merkado ay masama sa kasalukuyan, kaya maraming mga pabrika ay may isang malaking batch ng mga hilaw na materyales na hindi nila maibenta. Ito ay makatwiran para sa kanila na piliin na bawasan ang kanilang mga presyo upang maalis ang stock. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay naramdaman ni Harvard na maaasahan si Ted. Kawakas ay ngumiti siya. Ginoong Morrison, ang iyong presyo ay isang bagay, ngunit ang kalidad ay nauuna pa rin. Agad na sinabi ni Ted, tiyakin mo ang kalidad ng aming mga hilaw na materyales ay talagang pinakamataas. Mataas man ang kalidad nito o hindi, hindi ko basta-basta mapagkakatiwalaan ang iyong mga salita. Sumigaw si Harvard sa labas, Ashley, pakiusap na pumunta dito si Stanley. Maya-maya pa ay pumasok na si Stanley. Ginoong Hill, hinahanap mo ba ako? Itinuro ni Harvard si Ted. Ito si Mr. Morrison. Stanley, mangyaring sundan si Mr. Morrison sa kanyang pabrika ngayon. Tulungan mo akong suriin kung ang kanyang mga hilaw na materyales ay nasa pamantayan at tingnan din kung gaano core aming stock ang mayroon sila. Tumango si Stanley. Okay, pupunta ako ngayon. Pagkatapos, sabay na umalis sina Ted at Stanley at sumugod sa Langang Manufacturing. Umupo si Harvard sa kanyang upuan habang nakatingin sa bintana at tinapik ang desk. Ang presyo ay 2/3 ng presyo sa merkado. Kung makukuha ko ito, hindi ko kailangang humiram ng pera sa Shalom Technology. Maaari ko pa ring ilabas ang pera para sa pagbaylang ito kung mas mahusay kung pamahalaan ang mga bagay-bagay.
Tuwang-tuwa siya. Sa kabilang banda, dumating sina Ted at Stanley sa pabrika. Pagpasok nila sa pabrika, nakita nilang hirap na hirap ang mga manggagawa. Lahat sila ay hindi naglakas loob at lahat sila ay napaka-energetic. Nang makitang napakasigla ng mga manggagawa sa pabrika, malamang na napakahusay ng pamamahala ng pabrika. Pagdating nila sa office building, hiniling ni Ted sa kanyang sekretarya na kunin ang lahat ng stock list. Umupo si Stanley at ang dalawang subordinate na dinala niya. Mahinahon nilang sinuri ang listahan at kinakakula ang data sa listahan. Ang halaga ng stock ay napakalaki at maaari nitong ganap na matugunan ang pangangailangan ni Harvard. Kabanata 857. Hindi maiwasan ni Stanley na mataranta at tinanong niya, Mr. Morrison, maliit lang ang factory mo, pero bakit ang dami mong naipon na raw materials? Kung naipon ng iyong pabrika ang batch ng stock na ito sa loob ng halos 5 buwan, malamang na malugi ang iyong pabrika, tama ba? Ang halaga ay napakalaki na parang di na nila kayang i-bear ito. Agad na nagpakita ng mapait na ekspresyon si Ted. Gaw, huwag mo nang banggitin. Noong una, nagkaroon kami ng kasunduan sa isang kumpanya kung saan kami mag-i-manufacture at bibili sila sa amin. Ngunit, hindi nagtagal pagkatapos naming makumplito ang paggawa ng mga hilaw na materyales, ang kumpanyang iyon ay nabangkarote sa ilang kadahilanan. Nang magsara sila, naging kamalasan din namin. Mayroon kaming isang malaking batch ng mga hilaw na materyales at hindi namin nagawang ibenta ang mga ito. Pagkatapos, narinig namin na ang Hill Nuclear Manufacturing Company ay nangangailangan ng isang malaking halaga ng mga raw materials. So, I recommend my company to you. Mas gugustuhin kong kunin ang 2/3 ng presyo sa merkado para lang maalis ang mga hilaw na materyales na ito. Hanggat hindi ako nagdurusa ng anumang pagkawala, ang kita ng kaunti ay isang piraso ng cake para sa akin. Flawless ang sinabi niya. Tumango si Stanley at nagtanong, pupunta ba tayo at titingnan ang stock? Oo naman. Agad na dinala ni Ted si Stanley at ang kanyang mga tauhan sa bodega. Pagkabukas ng pinto ng bodega, nakita nilang puno ng hilaw na materyales ang bodega. Sabi ni Ted, isa lang ito sa aming mga bodega. Dahil maliit ang aming pabrika, pansamantalang umuupo kami ng isa pang bodega para mapanatili ang iba pang hilaw na materyales. Pumasok si Stanley sa bodega at opisyal na sinimulan ang kanyang inspection. Ang batch ng stock na ito ay medyo maganda at ito ay may mataas na kalidad. Ang dalawa pang inspector na dinala ni Stanley ay nagpakita rin ng kanilang mga thumbs up. Kahit na ito ay isang maliit na pabrika. Ang mga hilaw na materyales na ginawa nila ay talagang mahusay at sila ay hindi mas masahol kaysa sa mga hilaw na materyales na ginawa ng mga malalaking kumpanya. Mabuti, ito ay kahanga-hanga. Ang mga materials na ito ay may pinakamataas na kalidad. Pero, bahagyang kumunat ang noo ni Stanley. Nakita niyang may mali sa lugar na ito. Nanginig ang puso ni Ted at nagtanong siya, Mr. Reyes, anong meron? Kinawayan ni Stanley ang kamay. Wala. Habang pinipigilan niya ang sarili, hindi gaanong kumpiyansado si Ted. Makalipas ang 1 oras, natapos ang lahat ng pagsisiyasat at pinalis ni Stanley ang kanyang mga tauhan. Nang titigan ni Ted si Stanley na paalis, nakaramdam siya ng pagkataranta. Sobrang effort niya para ayusin ang acting scene na ito. Hindi dapat ito ilantad, di ba? Hindi ito pwedeng mangyari, tama. Sinubukan ng kanyang mga manggagawa ang kanilang makakaya para kumilos. Pagkatapos ng lahat, kailangan nilang subukan ang kanilang makakaya para sa kanilang sweldo. Maayos naman ang kalidad ng mga raw materials na kanilang binili. Tulad ng para sa mga listahang iyon. Hindi rin dapat magkaroon ng anumang problema. Bagamat sila ay peke, halos pareho sila sa mga totoong listahan. Napik pa nga niya ang mga selyo, kaya hindi ito malalaman ng sino mang normal na tao. Ang lahat ng mga seksyon ay mukhang maayos. Pero nang maalala ni Ted ang tingin ni Stanley nang umalis siya, nabahala si Ted. Hindi ako masyadong mapakali. Ipaubaya ko na lang sa Diyos. Kung matagumpay ang deal sa negosyo, si Harvard ang taong mamamatay. Madali siyang maging scapegoat. If he sees any problem, that means he is too smart, and I won't lose in vain also. Hahayaan ko ang Diyos na magpasya. Kung nagtagumpay ang Harvard, isa lang ang naghihintay kay Ted. Kamatayan. Mamatay man si Ted o mamamatay si Harvard para kay Ted, nakadepende ang resulta sa kung paano nakipag-usap si Stanley kay Harvard.
Kabanata 858. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik si Stanley sa Hill Nuclear Manufacturing Company. Hindi makapaghintay si Harvard na magtanong, Stanley, kumusta? Kumusta ang inspection? Matapat na sinabi ni Stanley, sinuri ko ang listahan ng inventaryo at pati na rin ang sample ng stock. Kasabay nito, naobserbahan ko rin ang mga damdamin at kondisyon ng mga manggagawa. Ang kumpanya ay mukhang mahusay mula sa lahat ng mga anggulo. Ayos lang. Galing. Sa pagkakataong ito, nakadama ng kagana ng Harvard. Pero, nag-aalangan si Stanley na magsalita. Kumunat ang noo ni Harvard. Pero ano? Stanley, huwag mag-atubiling magsalita. May mali ba? Sabi ni Stanley, actually, walang mali. May nakita lang akong kakaiba. Anong kakaiba? Ginoong Hill, ang mga hilaw na materyales na aking siniyasat ay talagang mataas ang kalidad. Gayunpaman, hindi ko alam kung bakit naramdaman ko pa rin na mukhang masyadong katulad sila sa mga hilaw na materyales sa iba pang dalawang kumpanya. Parehong-pareho ang hitsura ng pagkakayari. Umalaklak si Harvard. Iyan lang ba? Lahat sila ay hilaw na materyales. Gaano kaya sila magkaiba? Ang pagkakayari ng iba't ibang kumpanya ay magkatulad, kaya hindi iyon malaking bagay. Umiling si Stanley. Kahit magkapareho sila, may mga pagkakaiba. Ngunit, wala akong makitang anumang pagkakaiba sa mga hilaw na materyales ni Ted Morrison. Parang binili ang stock mula sa ibang kumpanya. Umagalpak ng tawa si Harvard. Stanley, nagbibiro ka ba? Si Ginoong Morrison ay nagpapatakbo ng isang pabrika na gumagawa ng mga hilaw na materyales. Kailangan pa ba niyang bumili sa ibang kumpanya? Bakit? Hindi ba't nangangahulugan din ito na binili niya ang stock mula sa ibang mga kumpanya sa orihinal na presyo ngunit ibinebenta ang stock sa amin sa mas mababang presyo? Handa ba siyang magdusa ng pagkalugi sa halip na kumita ng pagkakaiba sa presyo? Bakit niya gagawin iyon? Napabuntong hininga si Stanley. Oo, hindi ko rin maisip. Iyon ang dahilan kung bakit hindi ko sinasabi na ito ay isang problema. Ito ay isang pagdududa lamang. Mr. Hill, sa tingin ko mas mabuting mag-ingat tayo. Mangyaring pag-isipan ito. Itinaway ni Harvard ang kanyang kamay. Hindi na kailangang mag-isip pa. Ang iyong pagdududa ay hindi wasto. Dahil naisip na natin kung ano ang gusto nating gawin, kailangan nating humugot ng lakas ng loob para gawin ito. Kung patuloy tayong mag-overthink at mag-aalangan, maaantala ang ating schedule. Stanley, pumunta ka na at makipag-ugnayan kay Ted. Pipirmahan natin ang kontrata bukas ng umaga. Pagkatapos naming lagdaan ang kontrata at magbayad, subukang kunin ang mga hilaw na materyales sa lalong madaling panahon. Tumango si Stanley. Sige. Dahil nagawa mo na ang iyong desisyon, wala na akong dapat sabihin pa. Pupunta ako at gagawin ito ngayon. Naging maayos ang lahat. Kinabukasan, nagpunta muli si Harvard sa Langang Manufacturing kasama si Stanley at pinirmahan nila ang kontrata sa gusali ng opisina. Pagkatapos, ang kagawaran ng pananalapi ng Hill Nuclear Manufacturing Company ay nagsagawa ng pag-follow up sa kagawaran ng pananalapi sa kumpanya ni Ted upang bayaran at bilhin ang mga hilaw na materyales. Walang pagkakamaling nagawa sa buong pamamaraan. Si Ted ay napakamagalang at ang kanyang saloobin ay napakamapagpakumbaba. Halos sambahin niya ang Harvard na parang Diyos. Ito ay naging napakasaya ng Harvard. Mababa ang tingin ng iba sa Harvard noon. Kahit na ang mga tao ay nambobola sa kanya, ito ay dahil lamang sa pamilya Hill. Walang pumupuri sa kanya dahil kaya niya. Ngunit, iba ang pagkakataong ito. Talagang naramdaman ni Harvard na siya ay may kakayahan. Talagang matagumpay siyang nakabili ng malaking batch ng mga hilaw na materyales at nakaipon ng hanggang $100 million. Ito ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng kaligayahan bilang isang matagumpay na tao. Mula sa pagiging isang walang kakayahang tao na hinamak ng lahat na maging pangkalahatang tagapamahala na makapag-iisa-isa na makipag-ayos at magtanggol ng isang malaking proyekto. Talagang nadama ni Harvard na siya ay bumuti ng husto. Tara at bumili tayo ng beer. Masaya si Harvard kaya pinangunahan niya ang ilang subordinate kabilang si Stanley sa restaurant para sa isang selebrasyon. Sa oras na ito, lumabas si Lucas mula sa isang maliit na silid sa Langang Manufacturing. Naglakad siya habang pumapalakpak. Congratulations! My old friend, hindi mo talaga ako binaygo. Ang galing ng performance mo. Tumawa ng malakas si Ted at tinuro niya si Lucas. Ang dati kong kaibigan, hindi mo ako kailangang purihin.
Kailangan kong magpasalamat para dito. Kung hindi mo ako pinahiram ng pera at bibigyan ako ng mungkahi, paano ko malilinlang ang Harvard sa aking hanggal na ulo? Hindi mo alam na sobrang bilis ng tibok ng puso ko nang dumating si Stanley para mag-inspection. Halos mamatay na ako sa takot. Sabi ni Lucas, luckily, close call lang. Naging maayos ang lahat. Tumango si Ted. Ngayon, hihintayin ko na lang ang bayad. Kapag nakuha ko na ang pera, babayaran ko kaagad ang sahod ng mga manggagawa at makuha ang kalayaan ng aking pamilya pati na rin ang sarili ko. Pagkatapos, babayaran ko ang aking utang at sisiguraduhin kong matagumpay akong makaalis sa Southland District. Sa sandaling iyon, sumili si Lucas ng isang misteryosong ngiti. Kumuha siya ng ilang flight ticket mula sa kanyang coat at inilagay iyon sa kamay ni Ted. Natigilan si Ted. Ito ay, pinili kita ng flight ticket para ngayong gabi. Hoy, Lucas, paano ko matatanggap ito? Wala lang. Sa totoo lang, mas kinakabahan ako kaysa sayo. Pagkatapos mong matagumpay na umalis ay matatapos ang Harvard at talagang maaalis ko ang pasanin na ito. Nagkatitigin silang dalawa sa isa't isa at ngumiti. Ang kahabag-habag na Harvard ay nasa dilim at walang alam. Mabilis na lumipas ang isang gabi. Inalis ni Ted ang lahat ng sahod ng mga manggagawa, mga utang ng kumpanya, at ang kanyang mga personal na utang sa pagsusugal bago siya lumipad sa ibang bansa kasama ang kanyang pamilya gamit ang mga flight ticket na inihanda ni Lucas. Samantala, naging langis company ang Langang Manufacturing. Ito ay umiral pa, ngunit ito ay talagang bumagsak. Kabanata 859. Pagkalipas ng 2 araw, si Thomas at Emma ay nakaupo sa bahay at nanood ng TV. Naging mas close silang dalawa at muli din silang natulog nitong mga nakaraang araw. Kaya naman, silang dalawa ay laging magkadikit na parang iisang katawan. Higit sa lahat, inalis ni Thomas ang titulong lousy man dahil sa madaldal na bibig ni Johnson. Si Johnson ay naging mapagmataas ngayon. Sa tuwing nakakakilala siya ng mga pamilyar na tao, palagi niyang pinupuri at ipinagyayabang si Thomas. Sasabihin niya kung gaano kahusay si Thomas dahil maaari siyang kumita ng ilang dosenang milyon sa isang buwan at siya ang tagapamahala ng pagbili ng langkumpanya ng alahas. Ang bagay tungkol kay Thomas ay siya ang tagapamahala ng sales ng Stellar Jewelers. Parang kwento talaga ng ugly duckling. Si Johnson ay hinahamak noon ng mga tao dahil kay Thomas at ang mga manugang ng ibang tao ay mas magaling kaysa sa kanya. Paano naman ngayon? Ang kanyang mga dating kaibigan at kamag-anak ay labis na inggit kay Johnson. Ngayon, si Johnson at ang pamilya ay hindi na kailangang magtrabaho. Maaari silang umupo lang sa bahay at magpahinga buong araw. Ang isang buwan ng sweldo ni Thomas ay sapat na para sa isang buong buhay na paggastos. Ito ang dahilan kung bakit namumukod tangi si Thomas. Dahil din dito kaya naglakas loob si Thomas na hindi lumabas kamakailan. Kung sino man ang makakita sa kanya ay gustong lumapit at batiin siya at kakaiba ang pakiramdam niya. Iniinsulto siya noon ng mga tao sa lousy na lalaki tuwing nakikita siya kaya nasanay na rin siya pagkatapos ng mahabang panahon. Ngunit, bigla silang tumigil sa pang-iinsulto sa kanya at pinuri pa siya ng walang tigil. Talagang hindi sanay si Thomas kaya diretso siyang nanatili sa bahay. Ngayon, kasama niya ang kanyang asawa habang nanonood sila ng TV sa bahay at nanonood sila ng isang tipikal na romantikong drama. Habang pinapanood nila ito, masayang tumakbo si Harvard sa kanilang bahay at sinabing, "Thomas, Emma, hulaan mo kung ano ang nagawa ko." Lumingon silang dalawa at tumingin kay Harvard. "Ano ito? Nanalo ka ba sa loto?" Tanong ni Emma. "Ba? Ako ba ay isang taong nakakadismaya na magiging masaya sa pamamagitan lamang ng pagkapanalo sa lottery?" "Wow, so anong nangyayari sa'yo?" Pinakalma ni Harvard ang sarili niya. Diretso siyang umupo sa tea table, kumuha ng baso ng cola sa mesa, at ininom iyon. "Emma, makinig ka sa akin. Pumirma ako kamakailan ng isang kontrata para sa isang malaking halaga ng mga hilaw na materyales, at nakuha ko ito para sa 2/3 ng presyo sa merkado. Nakatipid ako ng hanggang $0.00000000 sa pagkakataong ito. Sa tingin mo ba matalino ako?" Hindi makapaniwala si Emma. "Hoy, Harvard, hindi ko alam na kaya mo pala. Ngayon alam mo na." Napakasaya at mapagmataas si Harvard. Kalmado pa rin si Thomas at bigla niyang tinanong. "Walang libreng tanghalian sa mundong ito.
Pumili ka ng malaking halaga ng stock ng sabay-sabay sa 2/3 ng presyo sa merkado. Hindi ba ang nagbebenta ay magdurusa ng maraming pagkalugi? Bakit nila ginawa yon? Pagkatapos, sinabi sa kanila ng Harvard ang lahat. Nagsalita siya tungkol sa kung paano naloko si Ted Morrison at kung paano hindi siya makapaghintay na ibenta ang mga hilaw na materyales. Parang walang mali. Kumunat ang noo ni Thomas. May coincidence ba talaga? Gusto mong bumili ng mga hilaw na materyales, ngunit ang iyong budget ay mahigpit. Pagkatapos, may napilitang magbenta ng maraming hilaw na materyales sa murang halaga para lang mapanatili ang kanyang mga gastusin. Kasabay nito, mayroon siyang parehong halaga ng stock na kailangan mo. Masyadong coincidence ito. Umalaklak si Harvard. Thomas, alam ko kung ano ang pinag-aalala mo. Nag-aalala ka na malinlang ako, tama ba? Pero huwag kang mag-alala, hindi ako walang isip. Hiniling ko na kay Stanley na siyasatin ang pabrika at walang mali sa listahan ng inventaryo at kalidad ng produkto. Mangyaring makatitiyak. Tumango si Thomas. Oo. Kung talagang umiiral ang magandang bagay na ito, talagang nakamit mo ang isang malaking tagumpay. Nang marinig ni Harvard ang papuri mula kay Thomas, lalo siyang natuwa na patuloy siyang ngumisi. Napakasarap sa pakiramdam na pinupuri. Halos naramdaman niyang lumilipad siya sa langit. Kailan ka kukuha ng stock? Tanong ni Thomas. Ngayon. Hiniling ko kay Stanley na pumunta at kumuha ng stock. Kukunin muna namin ang isang bahagi ng stock ngayon at makukuha namin ang natitira sa 3 biyahe. Habang nagsasalita siya, tumunog ang phone niya. Ito ay isang tawag mula kay Stanley. Casual na sinagot ni Harvard ang tawag. Hello, Stanley? Ano ito? Ang walang pag-asa at balis ang boses ni Stanley ay nanggaling sa kabilang dulo ng tawag. Ginoong Hill, may nangyaring kakilakilabot. Wala na ang lahat ng manggagawa ng langang manufacturing. Ang pabrika ay isang kumpanya ng langis. Hindi ko matawagan ang numero ni Ted. Wala na ang number niya. Agad na gamulo ang isip ni Harvard. Ano? Paano ang hilaw na materyales? Nagdala ako ng ilang mga tao upang suriin ang lahat ng mga bodega. Tanging ang stock sa isang bodega ang Qualife at ang iba pang mga bodega ay may mga sira na item. Ang ikinagalit ko ay napagtanto ko na ang mga listahan ay peke lamang nang pumunta ako upang kunin ang stock mula sa iba pang mga bodega ayon sa mga listahan ng inventaryo. Si Ted Morrison ay hindi nag-rent ng mga bodega sa ibang mga lugar. Na walang stock maliban sa mga may sira na bagay na ito na ginawa ng langang manufacturing. Ang malupit na katotohanan ay patuloy na sinasalakay ang kaisipan si Harvard. Nauutil niyang tanong, magkano ang qualified stock sa warehouse? Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Stanley. Mga $2 million lang ang halaga nila. Mga $2 million. Ngunit si Harvard ay gumastos ng kabuoang $200 million upang bilhin ang mga ito. Ito ay isang malaking kawalan. Masyado siyang nawala. Nasira ang isip ni Harvard. Agad na tumaas ang presyon ng kanyang dugo at ipinikit niya ang kanyang mga mata. Pagkatapos, nahulog siya sa tabi ng tea table at bumagsak ng malakas sa sahig. Harvard! Harvard! Kabanata 860. Nang imulat ni Harvard ang kanyang mga mata, napagtanto niyang nakahiga siya sa isang kama sa ospital at isang karayom ang naipasok sa likod ng kanyang kamay. Si Emma ay nakaupo sa tabi ng kama at nakatitig sa kanya habang sina Thomas at Stanley ay nag-uusap sa pintuan. Ikaw ay gising na, tanong ni Emma. Tumango si Harvard at nahirapang umupo. Hindi siya nananatiling kalmado. Parang napuno ng malaking bato ang puso niya. Lumapit si Thomas at mahinahong sinabi ng doktor na mayroon ka lang pansamantalang hypoxia sa utak. Kailangan mong alagaan ang iyong sarili at magpahinga ng mabuti. At saka, hindi ka pwedeng magalit or menas. Haha. Makakatiis pa kaya siya? Nakahiga si Harvard sa kama habang nakatitig sa liwanag. Nagsuot siya ng mapait na ekspresyon habang sinasabing, wala na. Nawala ang lahat. Lahat ay tapos na. Mayroon akong utang na $200 million mula sa bangko. Paano ko babayaran ang ganoong kalaking halaga? At saka, ang $200 million ay ginamit sa pagbili ng mga hilaw na materyales. Ngayon ang pera ay kinuha at nawala ko ang mga hilaw na materyales. Hindi matutuloy ang proyekto. Nawasak ang lahat. Wala na ang lahat. Ang tono ni Harvard ay hindi kapani-pani walang madilim. Walang kalungkutan na hihigit pa sa kabuoang kawalan ng pag-asa.
Ngayon, gusto niyang tumalon sa ilog at magpakamatay. Lumapit si Stanley at sinabing, Mr. Hill, sisihin mo lang ako. Kasalanan ko ang hindi pagsuri ng maayos. Hindi ko na malaya na peke pala ang mga checklist. Ikinaway ni Harvard ang kanyang kamay. Tinadya ni Ted na peke ang mga listahan. Paano mo masasabi agad ang pagkakaiba? Hindi lang iyon, kinaila pa niya ang kanyang mga manggagawa at bumili ng mga dekalidad na hilaw na materyales mula sa ibang mga kumpanya para sa aming inspeksyon. Si Ted ay naglagay ng labis na pagsisikap para sa aking pondo sa pagbili. Natahimik ang lahat. Sa katunayan, ang plano ni Ted ay napaka-perpekto. Ang mga normal na nagbebenta ay hindi magkakaroon ng ganoong tahasang plano. Walang sino man ang sadyang gumastos ng $2 million para bumili ng magandang kalidad ng stock para lang gayahin ang sarili niyang stock, di ba? Kapag nagawa ito ni Ted, nangangahulugan din ito na napakaskimang ni Ted. Hindi naging madali ang pag-iwas sa ganitong uri ng bitag. Sinabi ni Harvard, Stanley, pinaalalahanan mo ako noong sinabi mo sa akin na ang stock ni Ted ay eksaktong kapareho ng ibang mga kumpanya. Pero, sa sobrang pabaya ko hindi ko pinansin ang sinabi mo. Kung ako ay mas maingat at kung hiniling ko sa iyo na tanungin ang ibang mga kumpanya, hindi ito mangyayari. Kasalanan ko ang lahat. Kasalanan ko ito. Sobrang yabang ko nang gumawa ako ng kaunting accomplishment. Hindi ako nakalaan para makagawa ng magagandang bagay. Habang nagsasalita siya, mas mababa ang loob niya. Tabik na nagtanong si Emma, mayroon bang paraan para maibalik ang nawala sa atin? Napabuntong hininga si Stanley. Mahirap. Ted, ang bata ay nakatakas sa ibang bansa. Karamihan sa perang ninakaw niya sa amin ay naibigay na sa mga manggagawa bilang sahod at ang isang bahagi ng pera ay ginamit upang bayaran ang kanyang utang sa kumpanya. Legal na ipinamahagi ang sahod at mga utang ng kaempanya kaya hindi natin maaaring pilitin na kunin ang pera mula sa mga manggagawa at iba pang kumpamaya. Isa pa, hinding-hindi nila ito ibabalik sa amin kahit na gusto namin. Oo. Kapag naibigay na ang pera sa ibang tao, paano mo ito nagawang maibalik? Bagamat hindi legal ang pera ni Ted, naging legal ito pagkatapos niyang ibigay ito. Sa aspeto ng batas, hindi rin nila maibabalik ang pera. Not to mention, tumakbo na sa ibang bansa si Ted. Hindi nila siya madakip kahit na gusto nilang gawin iyon. Wala na. Tapos na ang lahat. Si Harvard ay isang lalaking lalaki, ngunit hindi rin niya kayang tiisin ang hinaing. Tuloy-tuloy ang paglabas ng luha sa gilid ng kanyang mga mata. Ang suntok na ito ay parang nakamamatay sa kanya. Akala niya noong una ay makakapag-ipon siya ng malaking halaga ng pera para sa kanyang kumpanya gamit ang kanyang kakayahan. Ngunit sino ang makakaalam na ang lahat ay isang mahusay na disenyong bitag? Siya ay naglagay ng labis na pagsisikap sa pagkuha ng malaking utang na $200 million, ngunit ang lahat ng pera ay wala na ngayon. Nawala ang kanyang pera at nawala rin ang kanyang mga hilaw na materyales. Kinailangang aipos ang proyekto. Paano? Paano niya ito ipapaliwanag sa kanyang mga tauhan? Paano niya dapat ipaliwanag sa mga opisyal ng Urban Construction Bureau? Sa sandaling gumawa siya ng isang maling hakbang, sinira niya ang buong plano. Sa oras na ito, 2 tao ang labis na masaya sa gusali ng opisina ng pangunahing kumpanya ng pamilya Hill. Ang nakaka-relax na music ay tumutugtog sa opisina at si Lucas ay tumango kasabay ng ritmo ng musika. Mukhang tuwang-tuwa siya.